sasabihin ko. May tanong ako. Bakit ko ina-emphasize ko ngayon? Diba, nasa message tayo? Dito sa message, parang bago sa kanya nila. Nag-invent ko na ng bagong doktrina eh. Bakit ko ito ina-emphasize? Makinig kayo. Kaya ko ito ina-emphasize. Hindi nila nakikita mensahe ni Barbanam. Ipagkabere yan. Mensahe ni Barbanam, magbukas, magsaliksik, maging patas sa tao, at lumakad sa liwanag. Mensahe ni Barbanam yan. Yung sa end time message ngayon, yung lumalakad supposedly sa liwanag, sarado ang isip. Ako nyo? Minsan, nagtuturo rin sila na maging bukas, pero yung bukas nila limitado. Mga kakampi lang, mga kasamahan lang. Mga pastor lang. Hindi kasama lahat ng miyembro. Ang umiiral sa miyembro, yun pa rin denominasyon. Kailangan makinig lang sa sariling pastor. Yun. So, bakit ko ina-emphasize? Bakit? Ngayon, ina-emphasize, kailangan ko ng simplified word. Kasi, hindi mo pwede pag-copy na itong mga word na ito. Hindi mo kayang, alam mo, nabasa ko sa booklet ni Gan, kay Amos, minsan kay Jackson, minsan kay Barbanam mas marami pa. Mahaba ang maraming instruction, isang interpretive instruction, maraming detalye yan. Eh kung i-emphasize ko, isa-isahin mo yan. Mahaba. Eh hindi masama, gumamit ko na ng term para magkaintindihan. Kunwari, gumamit ka sa tang rapture, gumamit ko na sa tang theophany, gumamit ko na sa tang trinity, gumamit ko na sa tang oneness, gumamit ka sa tang become one. Gumamit ka na sa litang na born again. Gumamit ka na sa litang na millennium. Ang sulat ba sa Bible? Pero nagkakaintindihan agad pag gumamit ng ganun term. Kasi hindi naman ang Bible, katulad ng sabi ni Eli Soriano, kailangan letra for letra yung salita ko nakasulat. Hindi rin siya ganun eh. Nagpapaliwanag din siya kung nag-compare sa kanya. Madaya, no? Siya pwede magpaliwanag. Ibang tao, pag nagpapaliwanag, saan ika nakasulat? Tama. Madaya. Kailangan, imposible, walang paliwanagan ng Bible. Imposible walang gamit ng ibang term. Kasi nakasulat mismo po sa Bible, hindi na maisulat lahat ng mga ginawa. Meron pang sinabi doon sa Revelation 10, yung unwritten words. So merong unwritten words, huwag mo nang isulat. Pero rapture in faith yun. Okay. So yan na yung sinabi doon sa Acts chapter 8 verse 30. Paliban mo yung paliwanag. Paano ko ito maintindihan? Ngayon, ito. Sa mundo ng Nicolaita, it doesn't matter kung denomination or in time, no? Namimili lang ng pakikinggan yan. Pero ang instruction ni Barbanam, mamimili ka lang ba ng pakikinggan? Hindi! Hindi instruction ng propeta yan. Kaya nga, kung meron kayong copy ng infallibility announcement, ito pala kung this coming Monday, this coming next month sa Quiapo, ang PAX, may nagsuggest ng paksa. Sinuggest ni Pastor Soriano. Meron pa bang mensahe na hihigit sa mensahe ng propeta? Yan yung paksa infallibility. So, yung infallibility part rin, kung mabuksan niya, mabasa niya, mga paliwanag ni Barbanam related sa pagkaberehan niya, wala siyang iniiwasan. Tayo may iniiwasan pa tayo. Yan ang mundo ng denominasyon. Napansin ka sa end time, ako may inimbita, taga-upang lang.
meron na kami meeting, hindi ka pupunta dyan. Ibig sabihin, kung meron silang iniwasan, meron pa silang diskriminasyon. Ang pag-iwas, pansamantala para sa mga bansot, sa mga baguhan. Pero hindi pwede habang buhay bansot, hindi pwede habang buhay umiiwas. Sabi ng talata, compare. No? Compare. Compare na yan. Kaya kami so, okay, kaya ko i-emphasize yung ganyang instruction, kung tawagin mo attitude o characteristic, kung gusto ko isulat. Ito yung tinutulan natin. Ito yung tinutulan ng, meron akong naakay na bibigay respeto sa ibang end time, no? Nung naipakilala ko sa ibang end time, out of goodwill, ang naitanim naman negative sa akin. Ngayon tutol nga siya sa term na to. Marian repentance. Narinig daw niya sa anniversary dito, tinuro ko to, Marian repentance. Siyempre, galit na sa akin na days na yung aral ko ito. Sabi niya sa akin, mas totoo pa yung Jerusalem repentance kaysa Berean repentance. Kasi taga-Jerusalem yung Acts 2:38 eh. Bakit kapit mo yung Saltang Berean sa repentance? Parang kinakapit na yung Saltang Berean sa kaligtasan. Sagutin ko sa inyo, bakit? Kaya sila galit dyan, hindi lang sa term. Yung term lang ang pambalik. No? Pero kaya sila galit dyan, sabi sa Bible, for their works are evil. Wala nang binagita pa natin. Ito ang evil works. Kasi pwede ka maging santo sa mata ng tao, pero kinukulong mo ang isip ng miyembro. At nagtatanim ka ng muhi sa mga tao para umiwas. Hindi mamuhi yan, meron kang diskriminasyon na mali. Meron kang maling paghahatol. Imagine mo na mali siya, pero hindi mo man lang nakuha yung panig niya. No? Kasusga na lang, kakalat mo pa. Katuwa mo pa sa pagkalat. Ang Berean repentance, sasagutin ko lang yung sa kayo taong yan, ayaw makinig sa akin. Ang pinang lang daw pakinggan yung anointed. May nagsabi sa kanya, yun lang anointed. Yung anointed lang ang dapat pakinggan. Wala palang pinag-ibang level 1, 2, 3, 4 sa master team. Kailangan may power. Maaaring mahulog din sila sa loob. Prosperity ng ibang dahilan. Balik mo na dito. Papaliwan, gusto ko muna sagutin yung tao yan. Yung Jerusalem repentance at yung Berean repentance, hindi yan nagkakaiba. Bakit kapag gagamit ng term Berean? Yun nga, hindi nila napapansin, bagsak sila sa Acts 17:11. Yung church nila, hindi Acts 17:11. Amen. Ang church nila, mas malhawig pa sa Thessalonica. Nang gulo. So, description ang pinag-usapan natin, ha? Huwag muna natin pansinin ng term. Kung gumamit ng term, bakit? Bakit yun ang term pinili ko? Para mapansin mo yung katangian doon. Sabi ni Mark Friday kanina, yun ang ginagawa nila, yan ang tama. O yun nga ang tinutukoy dito. Yan ang paksa ito kung nagamit ang ganun term. Ang purpose dito, kung gumamit ka na sa top Ephesians, Jerusalem, Philippians, hindi mo mapapansin yan, mapapaliwanag ka na naman. Bakit kapag nagamit ka na ng term? Ako nga, nung bago ako dito sa COVID, natakot-takot na paliwanag ako. Dito siguro nung anniversary, kahit ginamit ko yung term niya, nagpapaliwanag ako. Naalala niyo, may record yan. Ang naririnig lang niya, siguro yung word na to, mali na, sarado na. Hindi na pinapakinggan yung paliwanag. Doon sa Facebook, binira ako dyan. Sinadya talaga, no? Sinagot ko yun, sana nakapit-paste niya, hindi ko na makita yung comment niya. Sinagot ko yan, marami yung paliwanag, ba't hindi nyo kopyahin yung paliwanag ko? Gagawa ka ng ibang paliwanag na parang habol ko lugar, habol ko tao. Ulitin ko. Berean, lugar. Berean. Pag walang S, characteristic yan. Description yan, adjective yan. Kunwari, nakatira ka sa Berean, may Berean ka. Pero kung hindi ka nakatira sa Berean,
Pag Berean ka, kung ano yung ginawa ng taga-Berea. Kasi yan. Kapag gagamitin yung word na yan, ngayon, pag nilagyan mo ng S, tao na yan. Amen. So, grammar lang to. Ngayon, ang issue nito, ganito. Ang issue nito, hindi yung term. Ang issue nito, sumusunod ba sa ganung instruction? Nakita niyo itong sinulat ko sa gilid? Amen. Ito ang tunay na Kristiyano. Ngayon, merong karakteristik ng tunay na Kristiyano, tunay na believer, na hindi nagmamanifest. Amen. Bakit? Sabi ni bakit hindi ka mag-focus ka? Wala nang problema nila eh. Pero ito ang hindi na focusan. Ang mundo ng Nicolaita, hindi naintindihan. Ang alam nila ng Nicolaita, maling aral. Kulang sa paliwanag. Yung Nicolaita, hindi lang maling aral sa hindi lang patiran ng Diyos. May bote ko pala yung bote. Yung alam mo, hindi lang yan sa ordinaryong maling aral. Master key na aral yan. Doctrine of the Nicolaita. May deeds, di ba? May deeds. May doctrine. So, itong doctrine, master key doctrine ko. Paano mo na-prove ng master key? Kasi galit si Kristo. Galit na siya sa deeds. E di mas talo na sa doktrina. So, merong doktrina na nagsasara ng isip ng tao. Merong doktrina na ang tao hindi makaka-compare ng patas. Yung tao na hindi makaka-compare ng patas, magiging spoon feeding na lang kung sino yung kinikilala nilang anointed. Kung tayo kay Kristo, hindi ka habang buhay nakakulong sa isang tao. Kahit na yung tao yan talagang ginamit ng Diyos. Kung talagang ginamit siya ng Diyos, hindi ka niya ikukulong. Tuturuan ka pa niya paano makinig sa iba at magpatunay. Hindi ka niya tuturuan basta na lang manghatol mali ang iba. Memorizing mo na lang. Pwede bang i-memorize yan? Tama bang i-memorize yan? Kailangan mo bang i-memorize yan? Okay lang mo i-memorize kasi pag nakinig ka doon, baka madaya ka eh. Kung ikaw ay may spirit ng liberty, yung preach freedom. Ang freedom ano? Yung pinakamahalaga sa lahat. Yung pagpapatunay ng truth. So ang gera dito, hindi term ha? Yung term lang ang below the belt. Ang gera dito, yung action, instruction. Meron nga ilang nalimit, hindi naman tutol sa term. Ito, kaya sila tutol sa Santa Maria Repentance, yung dating akay. Ayaw kasi tanggapin ng bagong tagapagturo na nag-influensya na may kinalaman sa kaligtasan yung ganung ginagawa. So, tanungin ko kayo, may kinalaman ba sa kaligtasan yung ginagawa sa Acts 17:11? Meron. Kung ayaw mo gawin yan, pero kaya mo gawin yan, then may Nicolaita ka sa puso. And, baka yung iba, hindi ba ginawa? Yung taga-Athens, taga-Jerusalem. Ginawa rin. Pero, kaya lang tayo namili ng term dito, na-describe dito yung ready mind. Ready mind, na-describe eh. Yung search all the scripture, yung prove all things, nandun. Ano pa makikita niyo sa Acts 17:11? I'm not talking of letra per letra. Makikita niyo sa Acts 17:11 yung humility. Amen. Paano mo nalaman may humility? Hindi naman nakasulat may humility ah. Kasi si Pablo, alam niyo background ha, tinuturing na kaaway. Ay, kaaway pala ang pinakinggan nila. Brother Francis, nandun yan sa 73, pababa, bago yung 10. Ano sabi sa 17? Kaaway si Pablo ng mga audio. Maganda. Salamat sa verse. Basahin natin. Basahin Francis. Basahin Brother Francis. Oo, yan. 3 hanggang 10. Sige.
Tumo na, tumo na. Wala naman nagaling dito eh. Akyat pa. Uy, ito. Ako kumakain. Ayan, hanggang 3, hanggang 6. Ang makikita ang masabi ko, 13 yung balik. Hindi, nandyan sa baba pa. Sa 13. Sister, ay, sa 13. Alam ko sa 13 yan. Nung marinig ng mga Hudyo o sa 7 Thessalonica. and 8, 7 and 8, 7 and 8. O 7 and 8 daw. At kanilang ginulo ang mga tao at ang mga namumuna sa syudad, nung marinig ang mga bagay na to. Ako nang dami pa ng unbeliever. Oh. Dami nga, pati Pamumuhiin ka talaga. Hindi ba familiar? Pamumuhiin sa iyong tao. Familiar ka naman. mula sa Cor, Bani Francis, Cor. They trample the people, the rulers city. Actually, gusto silang bubugin, patayin, kaya tumakas sila. Tumakas sila sa Thessalonica. Ano pamilya? Yung paghawa sa tao para mamuhi, para mawala ka. Yan, dyan, Bani Francis, mula sa Gusto niya mawala ka eh. Pati mga ngalakal, kinuha para magwilga. Kay Pastor. Kaya sila pinatakas kasi mabubog sila nun. Ang kung ang spirito, gusto ka mawala, yun na. Dito, nagpapatayo tayo dito ng ano, ng ibang pangangaral, kahit ibang unawa. Bakit tayo nagpapatayo? Kailangan maging katulad natin sila. Kailangan gawin natin yung ginagawa nila. Yan yung going back to the hearts of the fathers. Marami nagsabi, nakabalik na kami sa hearts of the fathers. Ano yung galing nyo? Ang galing nyo, balik din naman yun. Mas marami lang kayong alam na malalim. Head knowledge. Yun ang totoong head knowledge. Bibirahin head knowledge, yung magbibira yan eh. Pero yung nagsasarato, yung bibirahin head knowledge. Meron silang special research eh. Oh. Ang meron, hindi minamasama yan. Ang attitude ni Brother Branham, hindi minamasama yan. Marunong si Brother Branham. Amen. They troubled the people. Okay? Actually, 13, isa pa yan. Yung 13, when they heard, nung narinig nila, naku, humapon. Brother Francis, yung humahapon yung mata. Ano? yung iniaral kasi ni Pablo dyan, pagkabuhay ng magulit paghirap ng Kristo sa 3, pababa. Gusto pagbawal ng Hudyo eh. Oo, ayaw nila. Ito yun, ito yung Nicolaita. Bakit sila magugulo? Ang taga-Berea, kinuha naman ng dalawang panig ah. Pinatunayan sa scripture kung totoo. Bakit sila magugulo? Ito kasi emosyon. Gagamit niya ng emosyon ng panakot. Huwag ka na makinig dyan, paiikutin lang ang utak mo eh. Magaling yan lumusok, wala kang lusok dyan. Okay na, huwag ka na magkumpara. Oo nga no, huwag mo, sabihin na po sa ikaw, hindi lang kapatiran natin, kahit labas dito sa grupo natin, yan ang espiritu sa bumundo. Mula denomination, kahit sa book and time, yan ang espiritu. Kahit sa isa't isa, meron silang gano'n eh. Pero, ang laging talunan, yung faithful servant sa Matthew 24:45, hindi siya makakaganti. Kunwari, kasi sana pagbigay nila, ano ba yung dito sabi? Yan na yung karakteristik na to. Unbiased. So, yung nasa Acts 2:38, gusto ko sagutin yung nagsasabi ng Jerusalem Repentance. Yung nasa Acts 2:38, magsasaliksik din ba ng Bible? Ano hindi? Magsasaliksik, pero hindi lang nakasulat. Pero understood na gagawin nila yan. Isaiah 34:16, 33:16, 34 o 33? 34:16. Alam mo, maraming talata sa Old Testament, maraming talata sa New Testament. Ngayon, itong bagay na hindi nila ginagawa, kailangan natin ng term. Kunwari, hindi yan ang term na ginamit, pero yan, maging bukas ka lang. Pero hindi sapat sabihin mo bukas eh. Kasi, yung, pwede ka magbanggit ng isang term dito. Contender ako, lover of truth ako, humility ako. Sino ba yung naglalagay ng sabi, basta hamon ka lang? Naglalagay, 10 times na nag-iba. Makali.
Si Makali. Papastahan ko na lang. Ibig sabihin, kahit anong doon, pwede kang gumamit dito. Pero, bumili ako ng ibang term kasi para lahat itong description pumasok. Kasi kung pumili ka ng isa, hindi pa rin sapat para i-describe yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos yun eh. Itong pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang ba't mo mga term. Kaya nga, itong term, katulad ng theophany, yan ay palala for convenience. Parang pulpito. Ba't pa tayo gumagamit ng pulpito? Convenience. Oh. Ngayon, balik tayo. Search ka ba, Brother Francis? Hindi alam. Search. Ay, huwag nga pala, sa kitigil tanong. Pwede ka magkaroon ng attitude na masaliksik. Ang masaliksik ba katangian? Right. Ang bukas, katangian. Right. Bukas at isip. So, pwede ka magkaroon ng ganung attitude. Pwede ka magkaroon ng ganung katangian. Ngayon, ang importante, konektado siya sa tunay na pagsisisi. Kasi maraming gumagamit ng Acts 2:38 mula pa sa oneness. Pero naintindihan ba nila ang pagsisisi doon sa Acts 2:38? Yung pagsisisi doon sa Acts 2:38, may kinalaman sa relasyon mo kay Kristo sa kanyang salita. Berean repentance. Kasi kung yan ay may kinalaman lang sa sigarilyo, alas, no? Sugal, hindi sapat yan. Ang relasyon kay Kristo mas malalim na doon sa bisyo na nabagong buhay mo. Ito, ano sinabi siya ni Barton sa Acts 7:30? Athenia? Hindi, Acts 7:30. 7:30. Okay, the scripture is of no private interpretation. Puput ko lang yung mga verse properly. Yung no private interpretation, magaganap yan pag sa one-sided. Pero pag beret, sabi sa Bible, hindi ka na magkakasala. Okay? Isaiah 34. Okay, basta. So, yan lang po.